patok na magnegosyo. Imbes na papalabas ang ating mga pera sa kakabili ng anumang pagkakagastusan, bakit hindi natin doblehin o palaguin ang ating mga pinaghirapang pera sa swak na kabuhayan? At isa sa mga patok na ngayon ang pagsali sa anumang trade fair o bazaar. Dito pwede mong isali ang bagong konsepto ng iyong produkto o negosyo para masubukan mo kung papatok sa target market mo. Alam niyo ba na mas magandang maranasan muna bilang bazarista o exhibitor ang trial and error sa business bago pasukin ang pag-organize ng bazaar o trade exhibit? Isang organizer bazaar group ang aming tinanong kung papaano nila pinaghahandaan ang mga early Christmas bazaar. Well, ang Made for You marketing group po, 1 year na kami. Sumasali din kami sa mga ganito mga bazaars and sales. And then, so alam namin yung feeling pag join ka sa ganito. Kailangan medyo solid yung team niyo sa company. Kasi medyo diverse yung backgrounds niyo. 3 to 6 months ang normal preparations ng pagsiset up ng bazaar. Ito ay para may pagkakataon na maimbitahan ang mga pwedeng sumali, maasikaso ang business permits, at makaipon pa ng karagdagang kapital na pera at makalikom ng mga sponsors na tutulong. Kung nais mong ma-professionalize ang business mo, dapat alamin ang mga steps sa pagsiset up ng bazaar. First step, alamin ang tema o konsepto ng iyong isi-set up na bazaar. Ito kasi ang magiging batayan mo kung sino ang iimbitahan mong sumali o papaano mo mahihikayat na sumali sa iyo ang iba't ibang klaseng kumpanya. Ito naman, Gifts and Gadgets Midnight Madness. So yung mga pwedeng gift items, yung mga gadgets, like cameras, phones, watches, and so on. Yun naman din nila namin. Kasi Christmas. So gusto namin, pampamilya talaga lahat. Mga kids, may mga toys dyan. Tapos sa mga mommies, ang mga lalaki natin, andyan ang mga pambangon. Sa mga daddies, andyan ang mga gadgets. Second step, maghanap ng magandang location na pagdadausan ng iyong bazaar. Dapat madaling mapuntahan o nasa mataong lugar. Kasama rin sa dapat ikonsidera ang renta ng lokasyon at kagamitan sa pag-setup ng booth. Third step, mag-hire ng mga key persons per project basis na makakatulong sa pag-setup ng iyong bazaar. Fourth step, mag-imbita ng mga sasaling bazarista o exhibitors. Ito rin ang pagkakataon para maghanap ng mga major at minor sponsors na makakadagdag ng kita sa iyong bazaar. Fifth step, importante rin ang marketing at promotion ng iyong bazaar. Pwedeng makitie up sa Trimedia o gamitin ang free social media network. Dito kailangan maglaan ng perang pampromote. Importante na tauhin ang bazaar para kumita rin ang mga exhibitors. Sixth step, kasama sa paghihikayat ang mga celebrity bazarista tulad ng kakatapos na Gifts and Gadgets Midnight Madness sa Metro 10 Pasig. Dinagsa ng mga tao ito dahil maraming kilalang pangalan sa showbiz ang nagsipaglahok. Nag-enjoy kami. Tapos ito nga, nagkaroon ng offer ng bazaar na kami yung nagbabantay. At sarap magbenta, lalo kung gusto mo yung ginagawa mo. Kasi mahilig kami tumingin sa online, sa Instagram ng mga online sellers. So, nag-come up ng business na ganito. Kasi sabi niya kasi, ba't di tayo mag-try? Kung kayo ay kasambahay, tapos meron naman kayong naiipon na, para gumawa naman kayo ng iba, magnegosyo kayo. Isa sa pagiging successful ng isang bazaar, ang pagtulong sa mga institusyon o foundation na nangangailangan ng pinansyal na suporta. And nandyan na yung beneficiary katulad ng Bantay Bata. So syempre, naisip namin, paano ba kami mas makakatulong para sa benefit din ng mga bata? Kaya nilapitan namin ng Bantay Bata, sabi namin, kinuha namin sila ng beneficiary. Kaya nga sa mga naging bazaars namin, talagang sila yung main beneficiary namin. At syempre, nilapitan namin yung mga artista, sila din, gusto din nilang makatulong. Ang tagumpay ng isang bazaar event ay nakasalalay sa dami ng bibili at benta ng mga exhibitors. Kaya bago pasukin ito, alamin ang detalye at paraan kung paano ang tamang pag-setup ng bazaar at kailangan din ang pagtutok at dedikasyon para magkaroon ng swak na kita para everybody happy.